First of all, welcome to our Hana Filipino worship. Kayo'y wini-welcome ko sa ating Hana Filipino Worship. Today's title is The Greatness of Jesus Christ. Ang pamagat ngayong hapon ay ang kadakilaan ni Jesucristo. We read Hebrews chapter 1, verse 4 to 14. At binasa natin na makikita sa mga Hebreo 1:4 hanggang 14. But today we want to really focus of why he became the way of salvation. Ngunit sa hapong ito, ang punto ng pag-uusapan natin ay nakapokus sa kung bakit siya ang naging daan sa kaligtasan. Before we understand and we start to see what is God's way to save us, we need to know first what is the fundamental problem of humanity. Bago natin tunay na maintindihan kung bakit siya pumunta, dapat nating mas maintindihan kung ano ang pinakapundamental na problema ng sangkatauhan. What do you think? Ano sa tingin nyo? Do you think true problem of humanity is poverty? Sa tingin nyo ba ang problema ng sangkatauhan ay ang kahirapan? Then rich people don't have problem there. Kung ganoon, ang mga mayayaman ay walang problema. Do you think the fundamental problem of humanity is sickness? Sa tingin nyo ba ang fundamental na problema ng sangkatauhan ay ang sakit? Then healthy people would never have problems, right? Kung gayon, ang mga malulusog ay walang problema. Is failure or family conflict the fundamental problem of humanity? Ang problema ba na fundamental ng sangkatauhan ay ang pagtatalo sa pamilya o ang pagbagsak? If we really want to know what is the fundamental problem of humanity, we need to go back to this foundation. Genesis 1:27 to 28. Kung tunay na gusto nating maintindihan ang tunay na fundamental na problema ng sangkatauhan, dapat nating balikan ang nasa Genesis 1:27 hanggang 28. If you read carefully, it is written for what we are created. Kung babasahin natin ng masinsinan, ito ay sinulat upang sabihin sa atin kung bakit tayo nilikha. Also, with what we are created, it is written in Genesis 1:27-28. Kung para saan tayo ginawa at ano ang pagkakagawa sa atin, ito ay lahat nakasulat sa Genesis 1:27 hanggang 28. So we were created, first of all, to be with God. Unang-una, ginawa tayo o nilikha tayo upang maging kasama ng Diyos. But also He created us in His own image also. At tayo ay nilikha niya sa kanyang kawangis. What is the image of God? Ano ang kawangis o imahe ng Diyos? Does God look like us? Tayo ba ay kamukha ng Diyos? What is the image of God? Ano ba ang imahe ng Diyos? In the New Testament says the image of God is Christ. It's just like that. Kung titingnan natin sa bagong tipan, sinasabi na ang imahe ng Diyos ay si Jesucristo. The Old Testament, the image of God is one thing. The Spirit of God in me. Ngunit ang tinutukoy na imahe ng Diyos sa lumang tipan ay ang Espiritu ng Diyos na nasa akin. With that, we worship Him. At dahil dito, tayo ay nakakapagsamba sa Kanya. No animal can give worship in spirit and truth. Walang kahit anong hayop na kayang magsamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. But creation, which is animal, nature, shows how God is, right? Ngunit kung titingnan natin ang mga nilikha, ang mga hayop, ang kapaligiran, pinapakita nila
kung sino ang Diyos. If you look at John chapter 1, everything was created for him. It says like this. Kung titingnan natin ang nasa Juan 1, sinasabi na ang lahat ay nilikha para sa Kanya. So God created man in the beginning in his own image to worship him. Kaya nilikha ng Diyos ang sangkatauhan sa Kanyang imahe na sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu upang siya ay pagsambahin. That's why we have an identity in him, right? Kaya meron tayong pagkakakilanlan sa Kanya. We had a purpose also in his image. At meron tayong rason nasa loob ng Kanyang imahe. Also, we had spiritual authority. At meron tayong espiritual na otoridad. For this, we were created. Para dito, tayo ay nilikha. But what happened? Ngunit ano ang nangyari? Now we can come back to this, right? Pwede nating balikan ang unang tanong. The fall of humanity. Ang sangkatauhan ay nahulog. You all know about the fall, right? Alam nyo kung ano ang nangyari dito. It is written specifically in Genesis chapter 3. Ito ay makikita sa Biblia sa Genesis chapter 3. What is the core problem of this fall? Ano ang pinakasentrong problema nito? Disobedience. Ang hindi pagsunod. What kind of disobedience? Anong klase ng hindi pagsunod? Breaking the covenant. Nung ang tipan o ang pangako ng Diyos ay kanilang winasak. What they broke. Ano ang winasak nila? God said, you shall not eat from the tree of evil and good. Sinabi ng Diyos na huwag niyong kakainin ang prutas na iyan na bunga ng may kasamaan at kabutihan. Or you surely die. Right. Dahil kayo ay mamamatay. But they ate it through the lies and the deceit of Satan. Ngunit sa pamamagitan ng kasinungalingan at panlilinlang ni Satanas, iyon ay kanilang kinain. So mankind has fallen to what state? We call this sinful state. Kaya ang tao ay nahulog sa anong estado? Sa makasalanang estado. What is sinful state? Ano ang makasalanang estado? I want to be God. Gusto kong maging katulad ng I don't Diyos. need God. Hindi ko kailangan ang Diyos. I can decide what is good and evil. Kaya kong pagdesisyonan kung ano ang masama My physical At eyes maganda. opens. at ang aking pisikal na mga mata ay nagbukas. The sinful state is what we call they're separated from God. At ito ay nagpapahayag na sila ay nahiwalay sa Diyos. That's why in that state, curses is meant to come. Kaya sa estadong ito, lahat ng sumpa ay tunay na darating. Imagine, I always explain this in a very simple way. If you find a baby of 3 months or 4 months in the street, what does baby need? Kung titingnan natin sa simpleng eksplanasyon, kung mayroong isang bata na sanggol na 3 o 4 na buwan at siya ay nasa kalsada, ano sa tingin nyo ang kailangan niya? What do they need? Ano ang kailangan niya? Money? Kailangan niya ba ng pera? Car? Ng sasakyan? Explanation? Kailangan niya ba ng paliwanag? Mom, right? Kailangan niya ang kanyang ina. Quickly find the mom. Kailangan mong hanapin agad ang kanyang ina. Quickly take it to the mom. At dahil kailangan mo siyang dalhin agad sa kanyang ina. Until that, everything is curses for that baby. Hanggat hindi mo nadadala ang sanggol na ito sa kanyang ina, ang lahat ng mabibigay mo sa kanya ay pawang sumpa lamang para sa kanya. Everything is disaster for the baby. At lahat ay magiging kapahamakan lamang para sa batang iyon. Money can be cursed for that baby. Ang pera ay pwedeng maging sumpa para sa sanggol na iyon. So quickly, we need to take this baby back to the mom, right? Ang dapat natin gawin ay dalhin agad ang sanggol na ito sa kanyang ina. What does human being
that is separate from God needs to do first? Ano ang kailangan ng tao na nahiwalay sa Diyos? Ano ang kailangan niyang unang-unang dapat gawin? Meet God, right? Dapat niyang makatagpo ang Diyos. But the question is, how can you meet God? Ngunit ang tanong, paano mo makakatagpo ang Diyos? Do you meet God because you say, God, 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 Dios, Dios, Dios? Makakatagpo mo ba ang Diyos kapag sinabi mo na, Panginoon, Panginoon, Panginoon? Panginoon, Panginoon. Diyos, Diyos, Diyos. Do you meet God saying Panginoon? Makakatagpo mo ba ang Diyos kapag tinawag mo lang ang kanyang pangalan? Do you meet God because you want to meet God? Makakatagpo mo ba ang Diyos dahil gusto mo siyang makatagpo? Do you meet God because you understand who is God? Makakatagpo mo ba ang Diyos dahil naiintindihan mo kung sino ang Diyos? No, right? Hindi. He gave us a way. Binigyan niya tayo ng daan. And who's that way? At sino ang daan na ito? And the scripture says, God sent His only begotten Son to die for us. Sinasabi sa salita na kanyang pinadala ang kanyang tanging bugtong na anak upang mamatay para sa atin. This is the way God prepared. Ito ang daan na inihanda ng Diyos. Past tense, right? Ito ay inihanda na ng Diyos. He did not prepare Jesus after we sin. Hindi niya inihanda si Jesus bago pa tayo magkasala. He prepared this way before this foundation of this world because our salvation is through God's Trinity, Triune God. Ito na ay kanyang inihanda pagkat ang ating pundasyon ay ang Trinidad na Diyos. So how thankful we should be, right? Kaya gaano na lamang ang ating pagpapasalamat, di ba? Sometimes we think, why did God created the tree of evil and good and makes us sin? Minsan iniisip natin, bakit pag ginawa ng Diyos ang puno na yon na namumunga ng nagsasabi ng kasamaan at kabutihan at upang tayo ay magkasala? Have you ever asked that question? Natanong nyo na ba ang tanong na ito? How do you answer that question? Paano mo sasagutin ang tanong na ito? So God prepared Jesus knowing that we were going to sin? Inihanda ba ng Diyos si Jesus pagkat alam niya na tayo ay magkakasala? Can you answer that question? Yeah? No. Kaya nyo bang sagutin ang tanong na ito? It's hard to explain, right? Ito ay napakahirap na ipaliwanag, di ba? When God created us in this manner, He created us in His love, right? Nung tayo ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan nito, ito ay ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. That's why He also gave us free will. At tayo ay binigyan niya ng kakayahang mamili. You can make a robot and code it to love you forever no matter what. Pwede kang gumawa ng isang robot at dapat ang nakasaad sa robot na ito ay dapat ibigin ka lamang anuman mangyari. Is that true love? Ito ba ay tunay na pag-ibig? It's just coded for that, right? Ito ay nilikha lamang para umibig. If you truly want to love someone, you desire, right? It comes from your heart, right? Ngunit ang tunay na pag-ibig ay dahil nais mo siyang ibigin, dahil ito ay nanggagaling sa iyong puso. That's what worship is not forcing. Kaya ang pagsamba ay hindi pamimilit. Worship is being thankful that God is my Father. That's the purpose. Ang pagsamba ay ang tunay na pasasalamat pagkat ang Diyos ang aking Ama. But they can only receive that strength in the tree of life. Remember that always. There was the tree of life in the highest point of the garden. Ngunit gagawa lamang nila ito kung sa pamamagitan ng puno na nagbibigay ng buhay
na walang hanggan. So in the way of going to the tree of life, the tree of evil and good was there. Ngunit nung sila ay pupunta sa puno na ito ng buhay, nandoon at madadaanan din nila ang puno ng bunga ng masama at mabuti. So they go and they see the tree of good, right? At nakita nila ang punong iyon na nagbubunga ng What masama do at they need to maganda. remember? Ano ang dapat naalala? If you eat this, you will die. Dapat naalala nila na sinabi ng Diyos na kung kakainin ninyo ito, kayo ay mamamatay. It's a covenant, right? Ito ay ang pangako ng Diyos sa kanila. You're a creature, God is creator, right? Ikaw ay nilikha at ang Diyos ang lumikha. You remember that, you go. Up. Dapat hill. ito ay naalala nila at sila ay naglakad. And you eat from tree of life, which is abundant, power, wisdom, everything you need. At kung nakaabot sila sa puno ng buhay, ay tunay na nakain nila ang tunay na buhay at kung ano ang lahat ng kailangan nila. And with that strength, they go back again to rule over all the things that God gave them. At sa pamamagitan ng lakas na yon na kanilang nakuha sana, sila ay babalik upang pamunuan ang lahat ng nilikha ng Diyos. But what happened when they were separate from God? Jesus is now the tree of life. He says like this. Eat from me, Jesus said this. Ngunit dahil hindi ito nangyari, ngayon si Jesus ang naging tunay na puno ng buhay. At sinabi niya na kumain kayo sa akin. In other words, God created us so perfect so we can worship Him in this, but also with this identity. Kaya tayo ay tunay na ginawa ng Diyos na perpekto upang tayo magawa natin na magkaroon ng sariling desisyon at sa pamamagitan ng pagkakakilanlang ito. God did not make us sin. Hindi ginawa ng Diyos na tayo ay magkasala. And also, God doesn't need to save us, we can say. He doesn't need to save us. He is the creator. At pwede din nating sabihin na hindi na tayo kailangang salbahin ng Diyos pagkat siya ang lumikha sa atin. But when God created man, He said He was very, very, very happy. Ngunit nung nilikha ng Diyos ang tao, sinabi na siya ay tunay na naggagalak. That's why He did not abandon us, right? Kaya hindi niya tayo pinabayaan. He came to us. Siya ay dumating sa atin. This is gospel. Ito ang gospel. He came to us. Siya ay dumating sa atin. And what is religion then? Ano naman ang relihiyon? I want to meet God with my efforts. Gusto kong makatagpo ang Diyos sa pamamagitan ng aking kakayanan. Something I need to do to please God. Dapat meron akong gawin upang ang Diyos ay magustuhan ako. You can never please God outside of this. Ngunit sa labas nito, hindi natin kayang bigyan ng papuri ang Diyos. Remember, we need to believe and hold on to this gospel, not religious gospel. Ang dapat nating tandaan ay tunay nating panghawakan ang gospel na ito, hindi ang relihiyosong gospel. Another question, and we want to conclude today's word. Meron akong isa pang tanong at pupunta na tayo sa konklusyon. Who saved us? Sino ang nagsalba sa atin? Do you believe it's Jesus Christ? Naniniwala ka ba na si Jesucristo? If it's Jesus Christ, it's from God, right? Kung si Jesucristo nga, ito ay galing sa Diyos. So your salvation is 90.99999% done? Or 100% saved? Kaya dapat mong masagot kung ang iyong pagkasalba ba ay 99.99999% o 100%. Which one? Nasaan ka dito?
We always go back and forth, right? Tayo ay nagpapabalik-balik sa dalawang ito. Today I feel 100%. Ngayon, mukhang 100% ako. When I do something bad, 90.99999%. Ngunit kung may nagagawa akong hindi maganda, parang nandoon na naman ako sa 99.999% lamang. Then we should ask, what is salvation for you then? Kaya, mas tatanong mo, ano ba ang kaligtasan para sa'yo? If I'm okay, 100. Kung okay ako, ito ay 100%. If I'm not okay, 99. Kung hindi naman, ito ay 99% lamang. Then that salvation is yours, not from God. Ibig sabihin, ang kaligtasang iyon ay galing sa'yo, hindi galing sa Diyos. God fulfilled everything on the cross, he says. Sinasabi sa kasulatan na ang lahat ay tinapos na ng Diyos sa cross. But the question is, why do we have still problems even though our salvation is 100%? Ngunit ang tanong ngayon, bakit pa tayo meron pa ring mga problema kahit na ako ay nakatanggap na ng 100% kaligtasan? That's the question. Ito ngayon ang tanong. It looks like a mystery, right? That we will never know. Ngunit para itong misteryo na hindi ko mahanap-hanap ang sagot. That's why I'm not going to give you the answer Ngunit Why? hindi ko rin ibibigay ang sagot. next week. Antayin nyo sa susunod na linggo. But Rija needs to give it. This is a very, very, very important question for Christians, right? Ito ay napakahalagang tanong para sa mga Kristiyano. I am saved, but why still I have problems? Ako ay ligtas na, ngunit bakit marami pa rin akong problema? Christ did it all on the cross as a true priest, prophet, and king, but why do I still sin? Ginawa na lahat, tinapos na lahat ni Kristo sa krus bilang siya ang tunay na pari, propeta at hari, ngunit bakit pa rin ako nagkakasala? Why, right? Bakit? Is God not powerful enough to give us 100% of His salvation? Hindi ba tunay na makapangyarihan ng Diyos na hindi niya pwedeng ibigay sa akin ang 100% na ito? So, I'm just going to write this. Where do we live right now? Saan tayo nakatira ngayon? The world, right? Sa mundo, di ba? What is the world? At ano ang mundo? It's under a prince that has dominion of the skies and heavens, right? Ito, ang mundong ito ay nasa kontrol ng prinsipe na may kontrol ng hangin. We live under this world. Tayo ay nakatira sa mundong ito. There's nothing good in this world. At walang kahit anong maganda ang nasa mundong ito. So how many temptations do we have living in this world, right? Kaya pwede mong tanungin, ilang mga temptasyon ba ang meron habang ako ay nakatira sa We mundong call ito? this problems, right? At ito ay pwede din nating tawaging problema. But when you start to know that the gospel is the answer, salvation is everything, temptations is not just temptations, turns as a test of your faith. Ngunit kung tunay mo maiintindihan na ang gospel ay ang lahat-lahat, ang mga temptasyon na ito ay magiging pagsubok upang subukin ang iyong pananampalataya. It's different. Ito ay magkaiba. God said to test Abraham's faith, He asked to kill his own son Isaac. Sinasabi sa salita na sinubukan ng Diyos si Abraham ang kanyang pananampalataya nung tanungin niya si Abraham kung kaya niyang ibigay bilang handog ang kanyang anak God na si did not Isaac. say, to tempt Abraham, I asked to give him his son. He did not say that. Hindi niya sinabi na upang magbigyan ng temptasyon si Abraham, tatanungin ko siya kung kaya niyang ibigay bilang alay ang kanyang anak. So there was someone like, Pastor, I don't want problems in my life.
Ngunit may isang tao na sinasabi niya na ayoko ng kahit anong problema sa buhay ko, pastor. I want this problem to disappear. I pray about it. I really think about it. I really repent. I really believe, but it doesn't go away. Nais kong mawala ang problemang ito. Ako ay nanalangin, ako ay talagang tunay na ginawa ko ito para mawala ang problemang ito. Ngunit nandyan pa rin ang problemang That's yan. why I told him, you don't want problems in your life? Kaya tinanong ko siya, gusto mo ba talaga na wala kang problema sa iyong Yes, buhay? Pastor, I don't want a problem in life. At sinabi niyang, ayoko ng problema sa buhay kong ito. Then I'll pray one thing for you. Sinabi ko na, mananalangin ako ng isang bagay para sa iyo. What is this? What would you pray for me? I'm very excited, right? Because At siya ay tunay na gustong-gusto niyang malaman kung ano ang panalangin iyon. I'll pray to God to take you to heaven quicker. Sinabi ko na ipapanalangin ko sa Diyos na kunin kanya na at dalhin sa langit ng mabilisan. Because in heaven, there's no problem. Pagkat sa langit, walang problema. The only way to not have problem is to die and go to heaven. Ang tanging paraan upang mawala ng problema ay tunay ang mamatay at mapunta ng langit. And then one other person, I said this, you know what? I want to die. At sinabi ko din to sa isang tao at sinabi niya agad na gusto ko nang mamatay. I told him, you don't choose when to die. At sinabi ko na hindi mo pinipili kung kailan ka When mamamatay. you finish the race, what God has given to you, He will call you. Sinabi ko na kung natapos mo na ang dapat mong tahakin na binigay sa iyo ng Diyos, ikaw ay kukunin na That's ng why Diyos. we're not having a walk of faith to solve problems. Kaya hindi natin ginagawa ang buhay pananampalatayang ito upang bigyan lang ng solusyon ang problema. We have the walk of faith to see problems differently. Meron tayong buhay ng pananampalataya upang makita ng tama ang problema. One more thing. When do you pray more? When you have problems? When you don't have problems? Kailan ka nananalangin ng mas marami? Kung ikaw ay may problema o ikaw ay walang problema. But our deaconess here, she's so blessed that she pray more even though there's no problem now. At ang ating kasama dito na She says no, but senior deaconess ay siya ay tunay na punong-puno ng pagpapala pagkat siya ay nananalangin ng mas madalas kahit walang problema. So, there will be a time that God will get rid of all your problems. Merong isang panahon na tatanggalin lahat ng Diyos ang iyong problema. If you have been praying always, you will pray even though there's no problems. At kung ikaw ay tunay na laging nananalangin, kahit walang problema, ikaw ay mananalangin. So I really want you to take this today. Kaya nais kong tunay na dalhin niyo ito ngayon. Your salvation is not from you. Ang iyong kaligtasan ay hindi galing sa iyo. You cannot save yourself. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Is Philippines have like this mud? When you get in, you move, you start to sink, right? Komonoy? Yes. Komonoy, right? Have you seen it? Yes. We have meron tayong tinatawag na kumunoy sa Pilipinas. Very dangerous, right? Ito ay napaka delikado, di ba? If someone falls there, what would you say to that person? Kung merong taong nahulog doon at siya ay palubog na, ano ang sasabihin mo sa kanya? Come out! Sasabihin mo bang, umalis ka dyan? It starts to move, right? At siya ay nagsimulang gumalaw. What happens? At ano nangyari? Keep sinking. At siya ay patuloy na lulubog. I see him sinking, and I tell him, but come out! Nakikita ko na siya ay lumulubog, ngunit sasabihin ko lang sa kanya na, umalis ka dyan. Am I helping him or killing him? Ako ba ay tumutulong sa kanya o pinapatay ko siya? I'm killing him. Pinapatay ko siya. What do I need to do? Ano ang dapat kong gawin? Throw something and drag him, right? Dapat akong may itapon sa kanya na pwede niyang hawakan at iyon ang aking
gagamitin upang It's a way iligtas siya. to explain that we cannot save ourselves from this separation. Ito ay isang paraan upang ipaliwanag na hindi ko kayang iligtas ang aking We sarili. need a rescuer. We need a savior. Kailangan ko ng taong tunay na magliligtas sa akin. And that is who? Jesus. At ito ay si Jesucristo. That's why next Sunday, we need to really see and really understand what is Christ. Kaya sa susunod na linggo, dapat na tunay nating makita at maintindihan kung sino si Kristo. In order to understand that we were here before. Upang maintindihan natin na tayo ay nandirito noon sa Genesis 3. If you know that you came out from here, you will never lose this blessing. Kung alam mo na ikaw ay nakaalis sa Genesis 3 na ito, hindi mo mapapakawalan ang biyayang iyon. That's why I really bless your name, Jesus Christ. That the only way of salvation is Jesus Christ. Kaya pinagpapahala ko kayo sa pangalan ni Jesus na ang tanging daan sa kaligtasan ay si Jesucristo. Let's pray. Tayo ay manalangin. God, thank you very much. Give us the grace to really enjoy this gospel that came to us as grace. Maraming salamat, Panginoon. Tunay na bigyan mo po kami ng biyaya na tunay naming ma-enjoy ang gospel na ito na dumating sa amin bilang iyong grasya. We cannot and we could not save ourselves. That's why you came to us, showing mercy and grace through your Son. Hindi namin kayang iligtas ang aming sarili, kaya ikaw ay dumating. Ikaw ay nagbigay ng awa sa amin at sa pamamagitan ng iyong anak. That's why restore true faith in us, Kaya panumbalikin mo po ang tunay na pananampalataya sa amin, which is believing only in Christ. na kung saan kami ay dapat tunay na maniwala kay Jesucristo. By the grace of our Lord Jesus Christ, who is the solution for our problems, by the unending love of Father God, by the indwelling, the guidance, and the filling of the Holy Spirit, be upon all of our Filipino disciples, those who are listening online, those who are here holding on to your word, believing and enjoying the greatness of Jesus Christ that will restore everything as we hold on to your covenant. Be upon them now and forever. Amen. Thank you very much. Pastor.